Hello po ulit! Welcome nga po pala ulit dito sa vlog channel po namin ng anak ko si Santi about his exciting life journey with autism spectrum disorder tsaka life in the UK na rin po namin family. Welcome po ulit kayo sa bahay namin. Pakita ko ngayon sa inyo kung ano yung mga progress dito sa ating house renovation after natin maglipat. Pasensya na po kung medyo dumidilim na kasi katatapos lang ng mga workers. Pakita ko lang sa inyo agad yung sa kusina natin. Pasensya na walang ilaw kasi pinatay ng ating electrician kasi mga open yung wire syempre may kasama tayong bata para safe lang, tsaka yun nga yung regulation nila dito. Yan yung mga gamit natin coming from the pinuupa natin bahay na binuhat ng mga movers, at yung mga ibang box pinatabi namin doon sa garden kasi medyo magagabi na nung matatapos kami para hindi nila ipasok dito kasi nga walang kuryente. Ako na lang din ang naglipat. Madali lang naman, dahan-dahan ko lang naman nilipat. Pero yung mga malalaking ganito, syempre pinapasok na namin dito sa loob. At hindi siya magkakasya dun sa staircase namin, kaya pinilagay ko lang dyan. Tapos i-disassemble ko siya. Tapos i-assemble ko lang ulit doon sa taas. Yan. So, ito na yung kitchen natin. Ganito yung itsura niya ngayon. Marami na rin silang na-retouch. Tapos yun nga, pipinturahan pa to. At ito kasi extension na lang to dun sa original house na 1930s. Kaya medyo modern na yung itsura nito compared dun sa loob. Bali, ang gagawin kasi natin dito sa bahay is kikipa rin natin yung vintage feel niya, yung character niya, yung ibang character niya talaga dun sa mga parts ng bahay. Tapos syempre i-modernize din natin ng konti. Yan. Yung ref nga pala dito, pinatanggal ko na dun sa isa sa mga builder kasi binigay ko na lang sa kanya. Actually maganda yung ref na to, hot point pa nga yung tatak kasi gusto namin tong ref namin na to, mas maliit lang, mas okay na sa amin yan. Tsaka may sentimental value, bigay sa amin yung friend naming Indian na nakabili din ng bahay at parang 2 months niya lang ginamit. Tapos bigla siya nakapag-isip na gusto niya mas malaking ref. Yan. And then ito yung 1930s na pinto. Pinatanggal namin, pinamodern namin. Bakit namin pinatanggal? Kasi pag i-restore natin to mas mahal kaysa bibili tayo ng pinto na bago tapos isasalpak lang. Mas mahal kasi mag-restore. Yan, may banyo rin tayo dito. Functional tong banyo na to. Although wala nga tayong ilaw. Kaya pag maliligo kami ni Santi, kailangan medyo may ilaw pa ng sunlight para at least makita namin yung ginagawa namin. Tapos may mga bangko lang kami ganun, dyan lang namin nilagay yung toiletries namin. Ngayon pasok na tayo dito sa part talaga ng bahay. At ito, marami na rin talaga silang nagawa dito. Yan, maganda ng update na mapapakita ko sa inyo. Tapos dito muna tayo sa sitting room. Pasok ngayon tayo. Yan, marami na silang nagawa dito sa ating sitting room. Ang alam ko, hindi talaga din to original part ng bahay. Parang pina-extend lang din. Kaya duktong-duktong lang din tong bahay na to. Hanggang lumaki talaga siya ng ganito. Kung mapapansin nyo, wala na yung radiator dito. Malinis na yung finish dito. Tapos dito lang yung radiator. At mawawala na yung mga pipes na nakita natin dito nung una kong pinakita ko sa inyo yung bahay. Bali, dito na yung radiator niya. At kasama kasi yan doon sa plano, doon sa ating quotation. Pero kung idadagdag pa natin yung iba na ganyan din yung gagawin, medyo magmamahal. Kaya ito lang muna yung pinagawa namin. Later on na lang namin na siguro ipapatago din yung ibang pipes ng radiator. Kasi ganun talaga yung style ng 1930s. Dito yung mga pipe, papakita ko rin sa inyo. Yeah, marami na yung progress dito sa nagawa nila dito. Kaya maganda na din tignan. Tsaka may bago na tayong flooring. Tapos lalagyan lang nila ng skirting yung ating duktungan ng ating flooring tsaka yung wall. Bali ang original skirting niya, binmaintain lang namin. Yan, para at least yung character nga ng bahay ma-maintain pa natin. Yan, and then lalagyan lang ng maliit na skirting dyan para hindi kita yung duktungan, yung gap between the wall and the flooring. Then ito yung ating hallway. Nakapag paint na rin sila dito. Parang first coat pa lang to, tapos na plaster nga, tapos coat. And then yung tiles nito, lilinisin lang, i-maintain pa rin natin para nga doon sa character ng bahay. At original tiles niya pa talaga yan. Yan. Although pwede natin pa modern, napapakita ko sa inyo doon sa banyo sa taas na pinatiles natin na maayos. Na modern na siya. Dati kasi carpeted lang yon. Itong door na to, modern na tong door na to kasi composite door na to. Kita nyo, ang daming locking system. At para siyang, ang tawag dito, solid na solid yung pinto. Hindi lang siya kahoy. Yan. Sarado ko lang. Buksan lang natin para may ilaw. Yan, para pag-akit natin sa taas. Dito muna tayo sa ating living tsaka sa ating dining. At pakita ko lang din pala sa inyo to. Ito, papalitan pala to. Makikita niyo yung katulad na light na ilalagay natin dito pag akit natin doon sa taas.
Etong door, minmaintain lang natin, kininis na nila. At ayusin pa nila yan, kita nyo. Meron pang mga parts na walang pintura, tapos magmamasilya pa rin sila. Ito, pipinturahan, ayusin din yung loob. Ito yung parang bahay ni Harry Potter na gustong-gusto nga din ni Santi. Laging pumapasok dyan si Santi. Yan. Tapos, pasok na tayo dito sa ating living and ating dining. Pakita ko naman sa inyo yung progress dito. Nakapag-flooring na rin sila, nag-start na sila. For sure, tomorrow mag-start na silang tapusin tong flooring natin. Bali, 1/4 na yun na flooring nila, di ba? Yan. Bali, pagpapaintin lang namin, dating living area, gagawin nating dining. Dating dining, gagawin nating living para at least maganda yung view natin dun sa labas ng bahay, yung garden natin. Yan. At ito yung sinasabi ko sa inyo, yun yung mga pipes. So, 1930s house, kita yung pipes. Kung may budget pa siguro kami, pinatago na rin namin, di ba? Mamimaintain mo yung character, pero syempre, maganda pa rin talaga yung naitago mo na lang, di ba? Okay na muna yan, later on na lang natin. At ipon ulit tayo ng pera para sa budget. At yun nga pala, ewan ko kung nasabi ko na kanina, kung ulitin ko ba to. Kasi kung magstay pa kami doon sa bahay na inuupa namin, magbabayad na naman kami another 1,000 pounds para sa upa. Eh syempre, gamitin lang namin sa pagbayad o paggamit ng pera wisely na sa renovation na lang namin ginamit. Resilient naman tayong Pilipino eh, tsaka hindi naman tayo agad-agad na stress, di ba? Lagi nga daw tayo nakangiti kahit sa yung medyo tight na yung situation, kaya daw nating ngitian, parang di daw tayo na stress. Tapos magaling daw tayong makisama, yung mga ganun ba, lagi daw tayo nakangiti. Kahit yung situation is bad na, nagagawan pa rin natin ang paraan. So, kung ganito lang yung situation, kayang-kaya natin to, di ba? Yan. Kaya, yun na nga, para makatipid din tayo at magamit na lang natin pera wisely. Yan. Yung floor nito, wood, kung mapapansin nyo, maganda pa yung floor niya. Kasi may under insulation sa ilalim. Para kasi hindi siya nababasa, hindi siya rin magmo-molds. Kasi ang mga bahay dito sa UK, laging insulated. Tsaka may gap yan between the ground tsaka itong ating flooring. Kasi para may air pa rin nagpapass by, tapos may vent lang siya para hindi siya magtubig sa ilalim o maggagawa nga siya ng moisture. Kaya ganun yung flooring natin. I believe ito extension talaga to. Kasi ito lang yung part na talagang original ng bahay. Maliliit lang kasi din ng bahay dito sa UK. Kaya ito, parquet floor yan. Pero papalitan na nga natin yung laminate floor na ganon. Hindi na nila tinanggal yung parquet floor. Pinatungan na lang din. Dati naman yung carpet, pinatungan na din dyan. Tapos yan, nakapag-start na rin sila magpintura. Tsaka, yun nga, retouch na lang. Katulad niya, no? Kala nyo magandang-maganda na, pero may makikita pa talaga silang gusto nilang ayusin niya. Katulad niya. Retouch, liha na fine, tapos yun nga, pipinturahan nila. Yan. At ito nga pala, hindi ko alam kung ano yung use talaga nito, baka bintana to dati. Ang idea namin dito, gagawin namin altar yan. Yan. Next is, ano pa ba mapapakita ko sa inyo? Yan, ito pala, magandang halimbawa. Dahil nga modern na to, dinagdag lang to, kita niya wala kayong makikitang pipes, di ba? Nandun na yung pipes. Bali, pwede lang tayo magpalit nito ng mas magandang radiator later on. Kasi nga, yung pipes niya, naka-hide na, nakatago na. Kasi nga, modern na to, dinagdag na lang. Kaya pwede natin gawin ganon, compared doon. Katulad din yung dito, compared din dyan. Oh. Yan, kita niya, nakalabas pa siya. Kasi nga, itong part talaga to original pa talagang part ng bahay. Yan. Yung door natin dito, kasi hindi na ganon, yung umu-open na ganon, sliding door. Para at least hindi sayang yung space. Yun talaga, binalak talaga namin sliding door yun. Yung magandang idea yun, pagka mali talaga yung space. Tsaka, syempre, maglalagay tayo ng table dito and chair. Pangit naman kung pag ganun yung pinto natin, binubuksan na gano'n. Kaya mas maganda, sliding na lang. Yan. Ito, ngayon, dito na tayo sa taas. Pakita ko ngayon sa inyo. Sige, iwanan ko lang munang bukas to. Yan, nakapagpintura na. Tsaka, yun yung light na bago na ilalagay din dito. Yan, akyat tayo. Tsaka, nandun lang si Santi sa kwarto. Iniwanan ko lang muna. Akyat na tayo. Yung hagdan natin, hindi pa maayos. Nakapag-flooring na sila dito. Lilinisin naman nila yung flooring afterwards. Dito muna tayo sa guest room / closet ni Mami. Dito yung planchahan niya. Ito yung sofa natin. Pinaakyat muna namin kasi nga hindi naman natin ito pwedeng iwanan sa labas.
Siyempre kahit papano, may hamog pa rin. Magkakain ng moisture yan. Sisip-sip ng tubig, ng moisture. Yan, kaya dito natin ilagay at later on na lang, ibababa na lang natin. At nakakalas naman siya. At hihingi lang ako ng tulong. O kukuha kami ng pwedeng magbuhat kasi ang bigat talaga nitong sofa na to. Yan, bali nakapagpintura na sila dito. Magre-retouch lang sila katulad nun doon. No? May parang gap pa. Yan, lapitan natin. Pakita ko sa inyo. Ayan o, re-retouch pa nila yan. Yan o. Mamasilyan pa yan. Tapos i-retouch. Yan. Tapos, yung radiator dito, makita nyo, walang pipes. Nakaangat lang na gano'n. Kaya maganda. At dito lang nilagay din sa may window para at least yung moisture ba, hindi magmo-moist din yung window natin. May init dito. Yan. Tsaka double glaze na rin yung window natin. Maayos na yung window na to. Modern na yung window niyan. And then, ito yung fireplace. Tapos ito yung boiler natin. Yan. Tapos ito yung closet. Nilagyan lang namin ng mga ano natin. Mga gamit pa natin. Yan. Yan. So, kinip lang namin to. Later on na lang, pwede natin papalitan yan. So, ang makakapagpigil lang naman sa inyo magpagawa, syempre, di ba? Katulad sa amin, yung budget. Kung marami tayong budget, pwede na natin paayos lahat, di ba? Ganun lang naman yun. Ang isip lang naman namin ni Mami is, syempre, once lang na tayo mabubuhay, syempre, lagi natin uuwihan yung bahay natin. Di syempre, pagandahin na natin sa pinakagusto nating specs, di ba? At yun nga, ma-enjoy natin yung buhay natin na tumitira tayo sa mais na bahay. So, mangarap lang, tapos matutupad dyan, pagsikapan lang. Maniwala kayo sa akin, magagawa yun. Ngayon, nandito na tayo sa kwarto ni Santi. Medyo naiyak na naman ako. Mababa kasi luha ako, iiyakin ako compared kay Mami. Yan, may ilaw na rin dito si Santi. Spotlight yung ilaw niya para maitutok natin kung saan niya gusto niya lang nakatutok. Although wala namang sensory issue si Santi, kahit meron siyang autism, pero pinili pa rin namin yung ganyan para maiaayos natin kung saan natin itatapat yung light. Tsaka warm white to, medyo madilaw para cozy lang. Yan. Ngayon, ito magandang idea na naman papakita ko sa inyo. Dahil nga kwarto ng bata, tapos may autism pa, natatandaan nyo ang haba ng pipe, di ba? Diyan, kasi original part pa to ng bahay. Nandiyan yung pipe. Pwede natin patago, kaso nga budget constraint na rin. At medyo matagal gagawin kasi napakahaba niya, no? Nakita nyo. Kaya pinaboard na lang. Yun na lang yung idea ng builder. Magaling yung builder. Experience talaga siya. Marami siyang idea kung paano niya gagawin at pinaplano. Kaya kung gusto nyo siyang kontakin, mag-DM lang kayo sa akin. Maglalagay lang ako ng link below sa Facebook page namin na i-active ko na lang din para at least pwede nyo akong i-message kami kung may mga tanong kayo. Yan, para at least safe naman kay Santi, hindi niya matapakan. Siyempre, pipes siya na mainit galing sa boiler na pinakita ko sa inyo para mag-supply ng mainit na tubig dito. Siyempre, para warm during the winter. Yung window, lilinisin nila. Yung loob, siyempre, hindi naman nila sagot yun sa labas. Pero double glaze na rin itong window natin. At ito yung overlooking ng kwarto ni Santi, yung ating garden na may mga apple tree, tsaka may pear tree pa doon. Tapos yun yung mga bahay ng mga kapitbahay natin. Yung kapitbahay natin doon, pinahawan niya na yung kanyang garden. Katulad lang ng garden natin, itong kadikit natin, kaduplex natin o ka-semi-detached natin. Medyo marami pa rin siyang overgrowth. Yun sa atin, maraming puno, tsaka may mga overgrowth. Papanatiliin namin ganyan na parang maraming halaman, pero papatrim lang natin tapos i-maintain na lang natin. Yan, tatawag tayo ng tree surgeon tsaka hardinero para gawin yan. Tapos tutulong din naman ako habang ginagawa yan. Yan, so another gastos na naman regarding that. Yan, may kwarto na si Santi. Tapos yan yung ilaw natin dito, magiging kapareho ng hallway naman doon sa baba. Yan yung kinabit natin. Bali design lang yan, tapos may light bulb lang na ilalagay doon. And then dito na tayo sa banyo. Itong banyo tapos na, semi-tapos na. Yun na lang masasabi ko. Kasi yung kaysa may ayusin para streaming, yung mga ganyan pa eh. Pero functional na to. Ito may tubig na to. Ito yung sa boiler, makita nyo walang tubig. Ito yung main, may tubig na siya. Pero pwede nang maghugas, gamitin din itong toilet. Yan, bago itong toilet natin, yan. Okay na siya. At ito na yung bathtub. Functional na din siya, kaso lilagyan ng tubig, tinetest
leak test to, yung ginagawa ng ating builder. Tapos yan, meron tayong shower head, and then meron na rin tayong mixer ng ating bathtub, hot and cold din. Tapos ito, bago din tong mga cabinets dito. Dahil nga napakaliit itong banyo, yan, bali, ito na yung pinakamagandang placement ng mga cabinets niya. Yan. Tapos, dati ito, dito nakapwesto. Tapos ito dito, sabi ng builder, balik rin natin para at least hindi saktong-sakto doon sa hagdan. Yeah, kaya ganun ginawa. Tapos may drawer din dito. Na hindi ko mabuksan. Yan, nabuksan ko na. Yan, drawer din siya. Yan. Tapos ito rin drawer din to. Yan. Pinili namin yung ganitong type ng lababo sa banyo. Kasi para at least nalilinis natin yung ilalim, hindi yung hanggang baba. Para at least yung mga konti na lang yung corners na mahirap linisin. Pero yan, di ba, malilinis natin. Maganda nating malilinis. And then ito, meron tayong mirror dito. Binili namin sa B&M yung mirror na yun. Bali, meron siyang defogger. Parang may heating element siya sa likod para pagka winter, hindi siya magmo-moist, di ba? Lagi tayong punas ng punas kung tiga dito kayo sa iyo. Kaya, alam niyo yung experience na yun, pagkaligo mo, yun nga, moist yung buong banyo. So, yun. Bali, merong parang around 69 pounds lang, tsaka maganda naman siya. Yan, bali, electric siya, kaya meron siyang outlet na ganyan, no? May wiring siya para magamit natin yan. Tapos, ito yung tiles natin. Kung matatandaan nyo dun sa baba kanina, old vintage tile noong 1938, pwede nating paganito din sana. Yan, yung ganyan tiles, modern na to. Yan, vintage look, pero modern na yung tiles niya. Kasi ang maganda sa tiles nung araw, yung wear and tear talaga ng mga ginagamit na materials nung araw, kakaiba kaysa sa ngayon. I promise you. Kaya hanggang mare-restore nyo yung bahay, fully restored lang yung mga parts niya na talagang pwede pang mai-restore, gawin niyo yung gano'n. Kaso nga lang, yung pricing talagang medyo mas mahal magpa-restore kaysa backlash palit, di ba? Kasi mas maraming work yung restoration. Yan. Tapos, silagyan lang ng duktungan na ganito. Tapos yun nga yung flooring. Yan yung ating banyo. Tapos papalitan pala ng mga bulbs na ganito. Yan. Mas maganda daw, may papalit siya dyan. Bali, siya nabibili, babayaran na lang namin yung materials. Yan, para hindi na kami ma-trouble na kami pa yung bumili. Kung mapapansin nyo, yun nga din pala, yung mga window is double glaze na siya. Meron pa siyang isang window na natira na hindi siya double glaze. Yan hindi siya double glaze. Old 1930s door, window pa rin siya. Ikikip na lang namin na ganyan. Lilinisin na lang namin. Para yun nga, yung character ng house, ma-maintain pa rin natin. Dahil maganda naman yung heating natin, siguro masusuffice naman yung hindi siya masyadong magmo-moist. Kasi mapapansin nyo talaga pag may moisture, may molds. So yun pinaka-iniingatan dito sa UK. Ngayon, pasok na tayo dito sa master's bedroom natin. At napansin ko, sobrang puti pala para tayong nasa langit na dito sa taas. Yan. Marami pa silang gagawin din, retouch. Kain po tayo at dito pa rin ako kami sa hotel nagstay. At pasensya na nga pala yung video na in-upload ko na pinakita ko sa inyo kung ano na yung natapos doon sa bahay. Tinanggal ko kasi nag-flag down si YouTube na doon daw sa background namin kasi nanonood ng TV si Santi nung nasa kwarto. Dapat yun na yung type na ipapakita ko na sa inyo yung master's bedroom kung ano na yung natapos doon. Nag-flag down ng copyright. Pero hindi naman apektuhan yung channel natin. Bali ginawa ko, tinanggal ko lang muna yung video na yon. Tapos inire-upload ko lang ulit ngayon pero hindi nakasama yung master's bedroom. Anyways, malapit na naman matapos yung renovation. Ang gagawin ko na lang, bali ang last day kasi nila is Friday afternoon. After na matapos talaga nila na kumpleto na yung bahay natin, gagawa ko ulit ng video na papakita ko sa inyo na tapos na yung ating bahay. Nakabalik na po kami dito sa room namin sa hotel. At ito nga palang hotel na to sa Wetherspoon. Malapit lang dito sa amin. Bali nung una nga nag-Airbnb tayo dahil nga kailangan namin maglaba. Pero bago yun, di ba, syempre, nakita nyo, tumira pa kami doon sa bahay ng ilang araw. Kasi, nung after natin maglipat, nung end ng tenancy natin, dinala natin lahat ng gamit natin doon. Yung time na yun, nasa middle tayo ng renovation. Kailangan kong i-move pa rin yung mga gamit natin na dinala na doon sa bahay. Kasi, halimbawa, gagawa sila doon sa side na yun. Kailangan kong i-move yung box. Kasi, hindi naman nila itatouch yung box ako rin kailangan yung mag-move. Kasi, syempre, ayaw nilang baka may mawala, yung mga ganun. Kaya, naiintindihan ko naman.
Kaya kailangan nandun kami. At least mga 3 days din yung mahirap na process na yun. Pero okay lang, at least na pagdaanan naman natin. Talaga namang ganun sa umpisa, bago nyo ma-achieve yung prosperity, dadaan muna din sa mga challenges sa paghihirap. Kaya huwag kayong mawawala ng masisiraan ng loob pagka medyo nandun tayo sa part ng buhay natin na yun. Pero kailangan kasing daanan yun para ma-achieve natin yung prosperity. Tsaka yun yung nagpapalakas sa atin, tsaka yun yung nagpapagaling sa atin, tsaka doon tayo natututo So, okay lang yun. So, napagdaanan natin yun, malapit na tayo sa finish line dahil yung bahay natin, hopefully ma-deliver sa Friday. Kaso may mga unforeseen issues pa rin. Katulad kanina, pagbisita ko, tinastas na naman yung kesame natin sa sitting area. Bakit? Kasi nung nag-test na sila ng leak test para doon sa ating radiator doon, kasi nga pinalitan yung tubo nung ating sa sitting area, ibinaunan nila doon sa wall, medyo tumulo yun sa kesame. Kaya pagdating ko doon, nag-explain yung builder na gano'n, uulitin namin to. Bali, papalitan namin yung kesame, yung part na yan, tapos ipa-plasteran ulit, tapos pipinturan ulit. Actually, nangyaring isang beses yun na gano'n, tapos yung buong, yung buong kitchen, yung kesame ng kitchen, kasi yung worker niya, ibang pintura yung naipahid, ibang pintura lang satin, hindi matte finish. Tinanggal niya lahat, tapos back to yung back to wood, tapos plaster, tapos finish ulit. Medyo talagang perfectionist din siya, which is natutuwa naman kami at nakakuha kami ng builder na gano'n na hindi niya minamadali yung trabaho, tsaka gusto niya talaga ma-deliver yung work niya na maayos. Kaya kung gusto niyo nga pala, pwede niyo kaming i-PM kung sino yung builder namin. Pwede namin siyang i-suggest sa inyo. Maglalagay lang ako ng link below ng Facebook page namin. Yung Facebook page lang naman namin na yun, hindi naman active talaga. Naglagay lang ako noon para at least may way yung nanonood sa amin na ma-DM lang kami, ma-personal message, kasi hindi naman ako pwedeng sumagot doon sa comment section, lalo na kung kailangan is personal message talaga. Kaya maglalagay lang ako ng link below doon. Pwede nyo kaming i-message doon kung may mga tanong kayo, para at least personal lang, 'di ba? Private lang yung messages natin. Yan. And then, yun nga, kung bakit ko tinanggal yung video, kasi na-flag down nga kami ni YouTube. Kasi nung nasa part na ako nung video natin na pinapakita ko sa inyo kung ano yung mga natapos na doon sa bahay, kung ano pa yung kailangan gawin. Nung nasa master's bedroom na, si Santi nanonood ng YouTube Kids. Naging background ko yung TV na pinapanoorin niya ng YouTube Kids. Tapos, yung nasa background ko, yung pinapanood niya, napaka-popular talagang YouTube channel na pambata. Kilala niyo yun, yung naka-blue tsaka orange, tapos naka-salamin, tapos letter B yung nagsisimula yung YouTube channel niya. Million views yung natatanggap nun every mag-upload yun. Pero okay lang naman kasi syempre, pinoprotektahan lang naman nila yung channel nila, tapos right naman nila. Ako pa nga dapat ang humingi ng pasensya kasi nga, pero honest mistake, hindi ko namang ginawa yun para makakuha tayo ng attention dahil nga YouTube channel nila yon, di ba? Yung popular sila. Basta ganun. I apologize lang dun sa channel na nasama ko lang dun sa content namin na pinapakita ko yung bahay natin na kung ano yung mga natapos natin. Yan. So, salamat nga pala sa mga nagko-congratulate. Ang masasabi ko lang, magagantihan ko kayo na masabi ko lang sa inyo na God bless po sa inyong lahat. Salamat po sa mga congratulation nyo. Salamat po sa pagbati nyo. Salamat po sa pag-subscribe nyo. Salamat po sa panonood nyo po dito sa munting channel lang naman natin. Hopefully, marami kayong makuhang information. At speaking of information, gumawa na kami ng sit-down vlog ni Mami regarding, kasi may mga tanong din sa comment section na magkano ba namin nabiling bahay, ano yung proseso sa pagbili ng bahay dyan sa UK, magkano ba kailangan ipunin, ano ba yung mga steps, kung ano yung mga solicitor, ano yung mortgage broker, paano yung makipag-deal sa mga agency, yung mga letting, tsaka yung property agency dito na nagsesell, tapos paano kami nag-negotiate dun sa may-ari ng bahay, yung mga ganun ba. Kinumpile lang namin sa ibang video. Sa tingin ko sa lahat ng video, simula na nakabili tayo ng bahay, yun yung most popular doon sa in-upload natin. Sa tingin ko, mas matutuwa kayo dito kasi ito yung proseso talaga kung paano kami nakabili ng bahay. Tsaka makwento ko na rin sa inyo, hindi pa ho kami citizen dito. Si Mami, halos 5 years pa lang dito. Galing siya Saudi Arabia, lumipas siya dito. Tapos sumunod lang kami ni Santi ng after, balik kami 3 years pa lang.
Kasi nung pumunta si Mami dito, after lang ng pandemic eh. So, ang hirap mag-process ng pandemic, tapos may kasama akong bata, di ba? So, hindi agad kami nakapunta rito sa UK. Sumunod lang kami kay Mami. Tapos, yun nga, hindi pa kami citizen. So, habang nag-ipon tayo para sa bahay, nag-ipon din kami para sa ILR, tsaka yung ating citizenship. It's another 15,000 plus sa tatlo kami yung kailangan mong ipunin above dun sa pagbili mo para kailangan mo maipon para makabili ka ng bahay dito. Kaya ang mapapayo ko lang siguro talaga, hindi naman namin tinipid yung sarili namin sa pagkain, tsaka yung mga travel. Kung mapapansin nyo doon sa YouTube videos natin, marami na kami nakapuntahan din dito sa UK, Liverpool, Leeds, York, Scotland, 3 beses na yata. Doon pa kami nag-Christmas, sa Wales, sa Glasgow, sa Stonehenge, sa Birmingham, sa Leeds, kung saan na kami nakapunta dito sa UK, sa Brighton nung huli pa yata nung nag-Brighton kami, yung kahit umuulan, hindi pa summer, nag-Brighton kami. Mga ganyan ba? Napupuntahan naman namin, nakakapag-enjoy naman kami tuwing holiday namin, tapos nakakain naman namin yung gusto namin. Meron lang talaga kaming iniiwasan, yung luho sa sarili namin, yung pagbili ng mahal na sapatos, mahal na bag, mga perfume, mahal na mga pantalon, yung mga ganun ba? At pagka naipon nyo yun kasi, sa umpisa maliit, pero pag tagal-tagal, through the years, lumalaki. Doon yung mapapansin na yung paghihirap nyo rin sa umpisa, sa huli pa rin, makikita nyo yung ginhawa. Believe me, totoo po yun. Tsaka syempre, faith in God, pasasalamat sa Kanya lagi, hingi tayo ng tulong sa Kanya, tutulungan tayo. Tapos, sabayan lang natin ang sipag sa trabaho. Tapos yun nga, magdasal lang tayo, huwag tayo magkakasakit para at least tuloy-tuloy lang yung trabaho natin. Yung mga ganun lang, okay na yan. May ma-achieve talaga tayo pag ganun lang din yung mindset din natin. Yan. So next time, papakita ko po sa inyo, medyo nahirapan na ako magsalita. Natutuyuan na ako ng saka binibilisan ko lang din. Next time, yun nga, sit down vlog, i-upload ko, and then next time pagka na-renovate na natin yung bahay, tapos papakita ko sa inyo na hindi ko pa nalalagay halos yung mga gamit natin para at least makita nyo talaga yung buong bahay after the renovation. Pero syempre, sure ako may magko-comment ba't ganyan yung ganyan. Kasi yung bahay na yon is again 100 years na, 1930s pa. Dinaanan yun yung World War II, 1938, 1945. Subject to wear and tear talaga yung bahay after 100 years. So, parang ni-refresh lang natin yung bahay. Pero hindi naman natin siyang ginawang parang brand new. Kaya wag sana natin i-compare sa brand new, newly built na house ngayon dito sa UK compared sa mga bahay nung lumang panahon pa nung araw na yun na 100 years na yung bahay. Bali, ni-refresh lang natin yung bahay para at least magmukhang maganda siya. Pero na-maintain niya yung character niya. At na-maintain niya yung age niya. Bali, inayos lang natin para at least livable at masaya tayong, magiging bahay natin. We can call home. We can call home here in the UK. Yan. So, salamat po ulit sa lahat na congratulations. Salamat po ulit sa lahat na nag-subscribe. Salamat po ulit sa lahat ng nanood po sa channel namin. Kahit maliit lang po yung channel namin. Siyempre, yan. Katulad yan. Isa lang tayo sa maliit. So, hopefully, mapalaki lang natin yung channel natin. Makagawa tayo ng kahit small community lang natin na nagtutulungan lang tayo, mag-comment lang tayo, magpalitan lang tayo ng kuro-kuro, kahit yung mga ganun ba, di ba? So, malaking tulong yun, malaking bagay sa amin, malaking bagay din sa lahat ng nanonood, tsaka yung para lang tayo bumulang maliit na community dito sa YouTube channel. And ano pa ba? May nakalimutan pa ba ako? Sa tingin ko wala na. Yun nga, salamat sa inyo. Ang magaganti ko lang talaga sa inyo. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. Sana ma-achieve nyo rin yung mga goals nyo sa buhay. God bless po sa inyong lahat. So, sabayan lang natin ang dasal, faith in God, tapos magsipag lang tayo, tapos tulungan tayo as family. We should be a single unit when we want to achieve something. Tapos yun nga, tamang finances, tapos tamang focus sa gusto nating ma-achieve. Tsaka yun nga, wag tayong maliliko sa hindi nating gustong papuntahan. Kailangan straight focus lang tayo sa gusto nating ma-achieve. Yan. So salamat po ulit, salamat sa panonood. And again, God bless sa inyo, mga kababayan natin sa Pilipinas, mga kababayan natin sa buong mundo. God bless po sa inyong lahat.